biro kasi ang trabaho ng pagiging DILG Secretary. Actually, mga kapatid, alam nyo, napakalawak po ng sakop nitong ahensya na ito. Hindi rin po maikakaila yung mga nagawa nyo po sa departamento. At katulad na nabanggit ko po kanina, ay maganda ang ratings nyo po bilang hindi po kayo isa sa pinakamataas, pero pinakamataas. Isa po doon sa nakita namin na survey na napakataas ng trust ratings nyo po sa pagiging DILG Secretary. Pero ano talaga, may nag-impluensya din pa. Parang hindi rin ba kayo parang discourage ni Pangulong Bongbong Marcos na teka, tapusin mo muna sa 'di ba? Sa 2026 ka na lang or 2028 ka na lang tumakbo. Ang maganda kasi sa ugali ng ating mahal na pangulo ay parati na nirespeto ang desisyon, no? Kung ano yung gusto mo, talagang sinasabi niya, pag-aralan mo maigi, pero kung talagang gusto mo 'yan, sige, susuportahan kita, tutulungan kita. May ganun ang ating pangulo. Very very brotherly siya, no? Pero ang sa akin lang is that yung mga pinagdaanan ko, may kanya-kanyang hamon eh. In fact, iba-ibang pagkakataon, iba-ibang hamon. Pero itong huli, itong DILG, hamon in the sense na talagang at any given time, magkamali ka ng desisyon, maski isa lang, talagang puputokan ka sa mukha mo at malaking gulo dahil everyday sa ginawa ng Panginoon, marami mga desisyon na dapat ang desisyon mo ay tama, nauukol, no? Sa tingin mo, ang popular ba to o hindi pa popular? Sundin mo lang sa puso mo kung ano yung tama, no? Huwag kang matakot. May mga ganon. Sa mga nanonood ngayon na mga barangay captain, alkalde, gobernador, sa public service, alam nyo, naunawaan nyo kung ano sinasabi ko. No? But at the end of the day, it is what you think is right and proper para sa ating mga kababayan. You can't please everyone eh. Totoo parang po yun. ang laging desisyon para sa ikabubuti ng nakararami, Sec? Ganun po talaga. At least you could sleep soundly at night knowing na ginawa mo ang lahat, no? Yun lang ang importante rito.